Okay guys, so good afternoon everyone. So ang topic natin for today is how to add a a number table, page number tsaka table of contents. Okay, so specifically gagawin muna natin today, magke-create muna tayo ng table of contents. So ito yung gagawin natin, magke-create tayo ng storybook. So basically, humingi tayo ng tulong kay Gemini para mag-create ng image do'n. So hindi na ako magpupunta do'n sa specific, pero ang gagawin ko lang is copy ko yung mga documents na 'to and then ilalagay ko doon sa chapter 1, chapter 2, so chapter 3. So ito na 'yan, ito na yung gagawin kong image and then, ah, so kunin ko muna yung, introduction niya. So nag-generate din ako ng introduction, kopyahin ko lang 'to and then moral of the story. So copy ko lang 'to and then punta na ako dito sa document, i-paste ko lang siya, ano ko lang yung text and then edit ko na lang yung, text nito, ayan. So, itong moral, yung the rest hindi ko na i-edit, ito lang mga specific, 'yan. And then, okay, so ayan. So, yung ating introduction siyempre usually nasa taas yan and then, ito yung title, okay. So, isinenter ko lang siya. And then of course, ilalagay ko na yung mga chapter by chapter. So, hindi ko na rin kokopyahin yung may image. Hmm, sabihin natin generate me 25 chapters for example. So, para mas marami. Start start from chapter 1. So, ayan, gagawa siya ng chapter. Kopyahin niya lang yan. Hanggang 15 lang. Siguro hanggang dito lang yung kaya niya. So, kopyahin na lang natin yung ginawa niya. And then, i-paste natin dito sa gitna after the introduction. Ayan, Control Z, paste lang natin as uh, keep text formatting. So, ayan. So, nagkaroon siya ng, tanggalin na natin to. So, ayan. So, meron tayo introduction, tas chapter 1. Itong mga chapter 1, so ito yung mga title niya. So, basically, para magkaroon tayo ng page, tawag dito, para magkaroon tayo ng page, no? Ng page, content page, kailangan, meron tayong heading. So, basically, kailangan, maglalagay tayo ng heading. So, pupunta tayo sa, tawag dito, punta tayo dito sa home, tapos makikita natin dito sa side na to, meron tayong mga heading. So, pwede nating lagyan siya. So, lalagyan natin siya ng heading 1. So, yung introduction natin, gagawin nating heading 1. So, ito, gagawin din nating heading 1. Ito, chapter 2, gagawin din nating heading 1. Ito, magiging title. Ayan. Tapos, ito, heading 1. Sa lahat ng chapter, gagawin nating heading 1. So, yun yung ating target, objective pala. So, ito, heading 2, heading 1, and then heading 1. Okay, so, balik lang ng home, pindot lang natin. Heading 1, heading 1, heading 1,
heading 1, heading 1, heading 1, heading 1. Okay, so yung moral of the story, gagawin din natin yung heading 1. Kasi kasama to sa, tawag dito. Ayan, so meron tayong moral of the story, lahat na naka-heading na yung mga important siya, ano. Pati introduction naka-heading 1. Tapos ito ah, title na. Okay, so paano tayo maglalagay ng bagong page? Maglalagay ng page. So, mag-insert muna tayo ng blank page. Ayan, sa taas. So, naglagay siya ng blank page bali sa taas after. And then dito, pwede ako maglagay pupunta ako sa reference. And then, kiklik ko lang dito sa gilid yung table of contents. So, pipiliin ko yung number 1, automatic table of contents. So, kung mapapansin nyo guys, since nag-create tayo ng mga heading, so nadagdag dito. Okay? So, nadagdag dyan sa taas. So, automatic nag-create na siya ng page. So, yun lang. Paano naman tayo mag-show ng tawag dito, page number. So, ang gagawin natin is ito, i-delete na natin 'to, nagdagdag siya ng isa pa. Ayan, bina-backspace ko lang para, ayan. So, automatically nag-generate na siya ng page. Ngayon, kapagka magdadagdag ka ng chapter, for example, hanggang chapter ano lang 'to, summary. Kunwari naglagay ka ng bago, chapter 16 for example, kopyahin natin 'tong chapter ito, kopyahin natin 'to, for example, ta's ilagay natin dito. So, chapter 15 gagawin natin chapter 16. So, pagka sinave natin 'to, mamaya, pagka pumunta tayo dito makikita natin hindi nag-reflect yung chapter 16. So, ang gagawin natin is update lang natin ta's piliin natin update entire table dito. Tapos i-okey natin. So, 'pag na-okey mo na yun makikita niyo dito chapter 16 lumabas na rin. And then, paano naman tayo maglalagay ng page number adjust lang natin, tas ganun uli, update, en entire table, ayan, na-adjust na, bumaba na yung isa. Tapos, paano naman tayo maglalagay ng, tawag dito, paano tayo maglalagay ng page number? So, basically, double click mo lang 'tong baba. So, pagdating sa footer, lalabas dito, page number. So, pwede tayong maglagay ng bottom page, tapos plain number 2. Doon tayo maglagay. Tapos sabihin natin page, di ba? Pwede nating pangalanan na page 1. Okay? So, ayan, close header lang natin. So, makikita natin dyan, ah, ayan. So, makikita natin dyan is, ayan. So, pagdating sa page 2, yung page 2 natin, introduction tsaka chapter 1. Ito, introduction and then chapter 1. So, papasok na siya ng page 2. So, automatic na yung page natin. So, wala na tayong poproblemahin dyan. So, basically, ganun lang ang gagawin nyo dyan, guys. So, ito i-format nyo na lang yan. At least, so, baguhin nyo. So, kapag may binago kayo, so may bababa dito. Basically, pagka may bumaba dyan, huwag nyo kalilimutan. I-update yung entire table. So, ganun lang kadali ang pagke-create ng content page at saka pagdi-display ng page dito sa using Microsoft Word. Okay, so yun lang guys. Thank you very much.